Mga perlas ng kalusugan na sumasayo na. Number one is health. Kahit na anong dami ng pera mo, pag ang health mo is nagre-reklamo na ang katawan mo, useless. Wala lahat yan. Kadalasan pag sinasabi na healthy ang isang tao, hindi lang ang health na pisikal ang tinitingnan. Health goes along with the way we think. And health also goes along with the way our attitude towards things. Kasi ang health ay tinetake into account rin ang iyong emotional health, ang iyong psychological health. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa isipan. Your mind has a lot to do with it. When you actually visualize, even if you're just lying down, your muscles are moving to what your brain is making you think. Yung visualization affects our physical constitution. What we visualize becomes a reality as far as our body is concerned. Yung kalusugan o yung health ko ay para bang isang salamin na pinapakita niya sa akin at sa ibang tao kung may kulang o kung buo yung aking pag-iisip, buo ang aking damdamin, buo yung aking puso o kung butas-butas o watak-watak. So if you visualize that you are sick, if you think that you are weak, if you think that you are bad, if you think that you are not good enough, your body will create the condition for failure. Ang sakit na lumalabas sa katawan, hindi nagsimula sa katawan. Nagsimula muna sa diwa, pumunta sa isipan, at naging damdamin. Lahat ng emosyon na nararamdaman po natin ay nagiging pisikal. In our body, we have specific organs that will be affected by specific emotion. Pag nanenervyos po tayo, parang may asido sa loob ng tiyan po natin, di ba? Our fear of everything will stimulate our brain to release more acid. Kaya sinasabi nila, may koneksyon ang ating emosyon sa ating katawan. Number one, pag may takot po tayo, malubha po ang sakit ng ating isipan. Bakit ganito nararamdaman ko? Para ko nang lalamig, nanikip ang dibdib ko. That's because masama ang attitude mo. If we are negative, if we don't like what we are doing, if we are hateful and negative emotion, our immune system is weakened. And that is a scientific fact, no? And if you have a bad attitude, I wouldn't even call you healthy. Because very soon, I know you will get sick. Kung ang sakit lumabas na sa katawan, matagal na yan sa kalooban ng tao. Most of the cancer is pretty much related to emotion. I've handled a lot of cancer patients. Malalim talaga ang pinanggagalingan ng cancer. Kung cancer for that matter, nagsisimula naman kasi yan sa astral body, ang emotional body. Emotions pa rin yan. A very, very deep kind of resentment can cause cancer all over. Kasi there's a lot of resentment, there's a lot of poison. Resentment is poison. Pagka kayo po ay galit sa isang tao, para bagang uminom ka ng lason, pero ang hinihintay mong mamatay ay siya. Look at all the cancer patients. The ones that survive, they do not survive because they're better doctors or they have better medicines. No, because they have better attitudes. Mga perlas ng kayamanan na sumasayo na. There is nobody poor. Poor is only here. Ang ating paniniwala, ang ating mga beliefs, siya ang pinagsisimulan ng lahat. It all starts with one's mind. So kung naniniwala ang isang tao na siya ay nilikha ng Diyos na mahirap at yung ibang tao ay nilikha ng Diyos na mayaman, ang pag-iisip o ang pagkakilala niya sa kanyang sarili na siya ay mahirap, ayun ay isang makapangyarihang magnet, no? Na i-attract niya, ipapasok niya sa kanyang buhay. Kung minsan, iniisip ninyo, pinanganak kayong mahirap, pag yun ang tinanggap nila, limited ka na doon. Maaaring pinanganak ka nga ng mahirap, pero meron ka pa ding choice kung paano gagawin mo sa buhay mo. It's a sin to be poor.
Kasi you're depriving yourself and you're depriving everybody else na pwede mong tulungan. Even if you are in that situation, you may be able to rise. Kapag ka gusto mong magkaroon ng pera, magkaroon ka ng abundance, babaguhin mo din yung consciousness mo. Babaguhin mo din yung pag-iisip mo. Kasi, meron talagang nag-iisip ng gustong yumaman pero hindi nag-iisip ng mayaman. For example, gusto kong yumaman, pero lahat ng aking kaisipan ngayon, naku, ang hirap ng buhay, ang hirap kumita ngayon, lahat ganun. Matching ba yung kayamanan sa pag-iisip na ganun? Kung ang paniniwala mo talagang malas ka, mahirap ka talaga, at mamatay ka ng mahirap, kahit na nasa harapan mo na yung pagkakataon, parang nabubulag ka at hindi mo pa rin nakikita. If you have a poor attitude, hindi ka papasukin ng yaman. Pagyaman to me also is misunderstood. Kasi itinuro din niya na parang demonyo ang pera. Hindi ho pa. Hindi. Pwede mong makontrol ang pera. But money in itself is good. Kasi kung may pera ka, mas marami kang magagawang kabutihan. Pag wala kang pera, wala kang freedom na pumili kung anong gusto mong gawin sa buhay. Pag hindi ka nangarap ng pera at luxurious thing, abnormal ka. Paano ka magiging masaya kung wala kang pera, no? Excuse me. Pera is God in action. Marami sa atin hindi yung mayaman dahil ang impression natin ng pera hindi maganda. Ako sasabihin ko sa'yo, I love money. I welcome money. You get what you want. You get what you feel. You get what you visualize. Kaya siya masaya, mga perlas ng pag-ibig na sumasa iyo na. Ang pag-ibig ay makakagaling sa iyo dahil pag in love ka, parang masaya ka. It's that happiness that changes everything. Kapag may isang taong nagmamahal sa atin, para bang nai-inspire natin o namomotivate natin, natutulungan natin yung kapwa na magkaroon ng dahilan kung bakit gusto niyang gumaling. Masarap ma-in love din. So parang hindi ko nakikita na sasabihin ko na dapat huwag ka ma-in love dahil nakakasagabal sa yung pagtugaygay sa buhay. So kung maganda o very loving ang mga relationships ko, then my life and health is one expression of life. Will also be beautiful, will also be very well, will also be happy. Ang nagiging problem lang is distortion of loving. Dahil nagiging very possessive ang isa't isa, hindi sila nag-grow. Ang mga tao nga, nagmamahal. Pero bakit ka nasasaktan? Nagmamahal ka ng kapwa, nagmamahal ka ng tao, bakit ka malungkot? Dapat masaya ka. It's because one or both people have expectations. Yung meron silang hinahanap o meron silang gusto at hindi nila nahahanap, hindi nila nakakamtan. Kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong katotohanan. So yung katotohanan mo maaring iba sa katotohanan ko at kaya minsan nagkakaroon ng disagreement kasi iba yung paniniwala mo, iba yung paniniwala ko. So nagkakaroon tayo ng minsan na hindi pagkakaunawaan. The word understanding is a beautiful word. In English, if we break up the word understanding, we break it up into under and standing or stand. So a person who understands is a person who's willing to stand under another person. Matuto tayong makinig, i-overlook yung kanyang pagkukulang, i-voice yung ating appreciation, at i-encourage yung ating kasama sa buhay. Isipin mo ngayon, isang mundo na lahat ng tao ganun isipan, makakaroon ba tayo ng gera? Wala tayong gera. Salamin ko ang aking kapaligiran. Nakikita natin ang ating kamalian at ating din kagandahan sa pamamagitan ng ibang tao. Kung walang ibang tao, wala tayong base of comparison. For example, mahal ba ako ng mga tao sa kapaligiran ko? Natutuwa ba sila pag ako'y naririto? Masaya ba sila pag kami ay magkasama? Lahat ng tao sa buhay mo, reflection mo yun eh. Ikaw yon. Ngayon, kung titingnan mo yung mga tao sa buhay mo na sabihin mong hindi maganda, ang parang message din yun ng universe, o dapat may ibahin ka rin sa sarili mo. Lahat, yung kapaligiran na yan, isinasalamin sa akin yan. Sapagkat
epekto yan ng aking mga gawa at salita. Kung anong itinanim, siya nga anihin. Whatever you sow, you shall reap. Kung yung mga gagawin mo sa buhay, alam mong hindi makakaganda sa sarili mo, bakit mo gagawin? Ibig sabihin, hindi mo mahal ang sarili mo. Kung pag-ibig man ang pinag-uusapan natin o ang beautiful opportunities and experiences, ang pinagsisimulan nito ay ang aking sarili. Nagsisimula talaga Mga perlas ng tagumpay na sumasainan. Success is like you have achieved what you have wanted. You must have an objective. You must have a target. You must have a dream. Di ba sabi nga natin, natutunan ko yun sa Pilipinas, na wala namang bayad mangarap. Kasi importante yung ginagawa natin sa buhay, yung nanggagaling sa ating kaluluwa ng sinasabi nga natin, that expresses your soul. It's great if you can stand up and really just do what you want. Kung enjoy ka doon sa ginagawa mo, ang laking bagay yun for happiness. Kung meron man na pwede tayong gawin dahil mahal natin yun, hindi dahil sa kailangan natin, that will be the true meaning of success. To those persons who are feeling secure, but who are not following their passion, they might be missing a lot in life. Because they might get them, but when they get them, they realize that it's not what they want after all. Ang bottom line yan, masaya ka ba? Yung ginagawa ko ba ngayon, masaya ako? Kung meron mang isang bagay na magpapatigil sa akin sa ginagawa ko, pag hindi na ako maligaya at hindi na ako masaya sa ginagawa ko, I'll just walk away. Sapagkat kung saan sa masaya, doon ang hindi lang ang kanyang kaligayahan, doon din ang kanyang success. Iba yung happiness na, wow, ang sarap mabuhay dahil araw-araw ng tatrabaho para namang hindi trabaho. Dahil enjoy na enjoy ako. Bago ko isipin yung magiging masaya ang ibang tao, syempre iisipin ko muna na kailangan masaya ako sa aking ginagawa. No one knows what is best for you except yourself. No? Kailangan hanapin mo yung iyong bliss. Kasi pag yan ang nahanap mo at sinundan mo, maski ka sabihin ng magulang mong hindi kita pag-aaralin, bibigyan ka pa rin ng opportunity. So the choice is really actually yours. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong daan patungo doon sa iyong hilig. Pagka ayaw mo, maraming dahilan. Pagka gusto mo, maraming paraan. Yung pong salita na hindi ko kaya, yung po ay siguradong formula sa talo. Sapagkat oras na sinabi ko po na hindi ko kaya, hindi ko pa inumpisahan, talo na po ako. Why do we always limit ourselves? Darling, expand. Always feel that you can because you can. Stop limiting yourself by just saying, dito lang ako magaling. Iyan po ay hindi totoo. Sapagkat kaya po natin lahat ng bagay. Hindi naman talaga imposible yun. Kaya hindi ba ang spelling ng impossible is I am possible? You know, when you believe in yourself and you believe that it can happen, then it can happen. Bakit hindi natin aminin sa sarili natin na it's all in the mind? Kung tayo ay nag-iisip ng in a positive way, at ito'y kaya natin, ay ang ating katawan, there are certain chemicals that are released by the body to create the condition of success in the endeavor. Hindi ka pa tumatanggap ng panalo, naiisip mo na panalo ka na. Napakalaki ng rolyo ng visualization ng ating pag-iisip sa ating success in every aspect of our life. Iisa lamang ang kaligayahan. Saan mo man ito hanapin? Pero ano nga ba ang basihan ng kaligayahan? Paano nga ba nagiging masaya? Where does happiness begin? Saan nag-uumpisa ang kaligayahan? Kung ano ang aking iniisip, kung ano ang aking pinaniniwalaan, bumabalik na naman tayo dyan. Kung ano po ang ating pinaniniwalaan at pinangahawakan, siya po ang nagiging nating karanasan. Ganun po kamakapangyarihan ang ating isipan. Sometimes we are born with an attitude because this is our orientation. But it is not difficult to change this. If you will only know what you've got. First of all, you've got God within you. Kung ang buhay mo ngayon parang hindi anak ng Diyos, hindi ho kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan ho ng pag-iisip ninyo. Iyon na naman, no? Kapag iniisip ng tao na ang lahat ng nangyayari ay
kagustuhan ng Diyos or the will of God, hinihiwalay na naman natin ang Diyos at ang sarili, na iniisip natin na ganito yung gusto ko pero iba ang gusto ng Diyos. So dahil sa Diyos, wala na akong magawa, sige, surrender na lang. Pero hindi ganon ang aking pagkakilala at pagkaunawa